Dear Kiara Diary, itago niyo na lamang po ang pangalan ko bilang Clara. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ng kwentong ito. Siguro, ang pinakatotoo ay ang sabihin na sa murang edad, natutunan kong ang mga taong pinakamalapit sa iyo, minsan, sila rin ang pinakamadilim na bahagi ng buhay mo. Lumaki ako sa Pangasinan, sa bahay ng amain kong si Mang Kanor. Sa mga mata ng mga tao, mabait at mapagmahal siyang ama. Laging nakangiti, palaging nagbibigay ng kahit anuman sa akin. Mahal kita, Clara. Sabi niya minsan habang inaabot sa akin ng bagong laruan na binili niya. Ang dami kong nararamdaman noon. Pasasalamat, tuwa, at hindi ko alam kung bakit. May halong pangamba. Salamat po, tatay. Sagot ko, napilit na pinipigil ang kaba sa dibdib. Sa labas, normal lang. Sa loob, may kakaibang kirot na hindi ko maipaliwanag. Pero sa loob ng aming tahanan, may madilim siyang lihim. Mula sa edad na siyam, nagsimula ang pag-aalaga ni Kanor sa akin sa paraang hindi ko naiintindihan noon. Halika anak, dito ka sa akin. Bulong niya minsan sa kwarto habang pinipilit kong umupo sa tabi niya sa kama. Ang mga kamay niya, sa tingin ko noon, ay simpleng hawak lang. Ngunit ramdam kong kakaibang init na nagdudulot ng takot at kalituhan sa akin. Hindi ko noon alam kung ito ba'y pagmamahal o may mas malalim na intensyon siya. Palaging may palakpak ng, "You're my little girl," habang may hawak sa mga lugar na hindi dapat. Kanor, anong ginagawa niyo? Nanginginig kong tanong at ramdam kong hiya at takot na sumakop sa akin. Halos gusto kong tumakbo at magtago sa ilalim ng kama. "Shh! Huwag kang matakot anak. Wala namang masama to," sabi niya. Nakangiti pero may kakaibang tingin na hindi ko maintindihan. Ang mga mata niya'y malamig, parang may lihim na hindi ko dapat malaman. Hindi ko noon alam na tawag doon ay abuso. Ngunit naramdaman ko agad ang takot, ang hiya, at ang pagkalito. Mula sa alaga, unti-unti itong naging takot. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nade-develop ang trauma na hindi ko alam kung paano haharapin. Ang mga gabing iyon, kahit nakapikit ako, parang naririnig ko ang mga hakbang niya sa kwarto. Ang paghinga niya sa aking tenga at ang malalamig na mga salita na paulit-ulit sa isip ko kahit bukas ng mga mata. "Bakit ganito, Kanor? Bakit po?" Tanong ko minsan habang nagtatago sa kwarto. Sinusubukang labanan ng sarili kong takot. Nararamdaman ko ang bawat tibok ng puso ko sa dibdib. At ang mga luha ko, hindi ko kayang pigilan. "Hindi mo pa naiintindihan, Clara. Isa itong paraan ng pagmamahal," sagot niya. At ang kanyang mga mata ay malamig sa ilalim ng nakangiting muka. Ang boses niya ay parang tinik sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paano tatanggapin. Lumaki ako sa gitna ng takot na iyon. Sa piling ni Kanor na tila dalawang magkaibang muka. Sa publiko, mabait. Sa bahay, halimaw. Sa labas, nakikipaglaro ako sa mga kapitbahay. Nakangiti sa mga kaibigan, nag-aaral ng mabuti. Sa loob, palaging may bahid ng pangamba at lungkot na hindi ko kayang ipakita. "Lara, ngumiti ka naman." Utos niya minsan sa dining table habang may mga bisita kami. Alam kong kung hindi ako susunod, may kapalit ang mga ngiti ko. Isang galit na nakatago sa kanyang mga mata. Ngumiti ako, nagkunwari, habang ang bawat gabi ay puno ng pangamba. Ang pagkain sa hapagkainan, ang tawa sa kwarto, lahat ay may kaakibat na bigat sa dibdib ko. "Anak, matulog ka na," sabi niya isang gabi at iniwan niya akong nakahiga sa kama, nakatitig sa kisame. Ang lamig ng kwarto ay hindi sapat para matakpan ang init ng takot sa aking katawan. "Po, oo tatay," sagot ko at habang ako'y natutulog, ramdam ko ang bigat sa dibdib na hindi ko kayang ipaliwanag sa iba. Natutunan kong magkunwari, ngumiti, at maging mabait sa labas.
habang ang bawat gabi ay puno ng pangamba. Nang maglabing-walo ako, nagkaroon ako ng pagkakataon na malaman ang katotohanan. Clara, may sasabihin ako sa'yo, sabi ng tiyahin ko sa telepono, at ramdam ko agad ang bigat sa dibdib ko. Ang tinig niya'y puno ng kabigatan, parang nagbabala na may matutuklasan akong matagal nang itinago. Ano po yan, tita? Nanginginig kong tanong. Halos hindi ko mapigilan ang panginginig ng katawan ko. Ang bawat salita ng tiyahin ko ay tila kidlat na sumipa sa aking mundo. Pumutok sa katahimikan ng lahat ng taon ng pagkakulong sa takot. Hindi si Kanor ang tunay mong ama. Hindi ka galing sa kanya. Mahinang wika niya. At ramdam ko ang bigat ng katotohanan na bumagsak sa dibdib ko. Ang bawat salita niya ay parang tinik na bumitak sa aking lumang mundo. Nag-iiwan ng kirot at liwanag sa parehong oras. Ang pagkakatuklas na iyon, para bang may liwanag sa aking madilim na mundo. Para bang biglang may bintana sa dingding ng aking pagkakabilanggo. At naramdaman kong hangin ng kalayaan. Ginamit ko ang pagkakataong iyon para makaalis sa kanya. At sa wakas, makasama ang aking tunay na pamilya sa Ilocos. Ang bawat hakbang palayo sa kanya ay may halo ng takot at tuwa. Takot na baka sundan niya. Tuwa na makaranas ng pagmamahal na totoo. Ngunit kahit nalayo na ako sa kanya, hindi naglaon, ay nagsimula ang kanyang pagmamasid sa akin. Clara, bakit mo ko iniiwasan? Isang text mula sa kanyang dumating minsan. Ang mga salita niya ay parang malamig na kamay na humahaplos sa aking gulugod na nagdudulot ng malamig na kilabot. Hindi ko alam kung anong gagawin. Mabilis kong binura ang mensahe, pero may panibagong kilabot na dumaloy sa katawan ko. Ang bawat mensahe, bawat pag-abot, ay nagdulot sa akin ng matinding pandidiri sa sarili at panibagong trauma. Parang paulit-ulit na bangungot na hindi ko mapigilan. Bakit may ganitong tao sa mundo? Bulong ko sa sarili ko habang hawak ang cellphone. Nanginginig ang mga kamay. Ang puso ko noon ay puno ng galit, takot, at pagkamuhi sa kanya. Halos gusto ko na lamang isarang mundo at itapon ng bawat alaala na nagdulot ng sakit. Sa kabila ng lahat, dumating si Mark sa buhay ko. Clara, okay ka lang ba? Tanong niya, habang hawak ang kamay ko sa parke. Ang init ng kanyang palad ay tila proteksyon. Isang paalala na may taong handang alalayan ako. Medyo natatakot pa rin, sagot ko, at napangiti siya ng mahina. Parang naiintindihan niya lahat ng aking pinipigil na damdamin. Hindi mo kailangang mag-isa, Clara. Hindi kita huhusgahan. Hindi kita pipilitin makalimot. Sabi niya, at ramdam ko ang init ng suporta na matagal ko nang hinahanap. Sa kanya, natutunan kong manalig muli sa Diyos at sa sarili ko. Unti-unti, natutunan kong palayain ang sarili ko mula sa poot, mula sa pagkakasala na hindi ko naman ginawa. Lumipas ang mga taon, natutunan kong mamuhay muli sa paraang hindi kontrolado ng takot. Ang mga gabi na dati puno ng bangungot, ngayon ay tahimik at may kapanatagan. Hanggang sa isang araw, nakatanggap kami ng balita. Clara, si Kanor daw, pumanaw na. Sabi ni Mark, hawak ang telepono sa kanyang kamay. Ang mundo ko'y biglang huminto. Ang lahat ng alaala, sakit, at galit ay bumalik sa iisang saglit. Hindi ko alam kung anong emosyon ang mararamdaman ko. Hindi ko masabing kaluwagan. Hindi ko masabing lungkot. Parang halo-halo lahat. Pulong ko sa sarili ko at hinayaan ko na lamang katahimikan na dumaloy sa paligid namin. Parang mga anino ng nakaraan na dahan-dahang nawawala. Nagdesisyon akong bumalik sa lumang bahay sa Pangasinan kasamang aking ina. Ang bawat hakbang sa lumang sahig ay puno ng alaala at bawat pinto ay parang muling binubuksan ng pinto ng aking nakaraan. Anak, handa ka na ba? Tanong ng ina ko habang papasok kami sa pinto ng lumang bahay.
Hindi ko alam, inay. Pero kailangan ko na siguro. Sagot ko. Ramdam ang kaba sa dibdib ko. Ngunit may kaunting tapang na dumarating mula sa loob. Gusto ko sana, sa isang paraan, ay mapanumbalik ang katahimikan sa lugar na minsang naging simbolo ng takot at sakit. Sa pagpasok namin sa lumang bahay, ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay bumungad sa akin. May halong nostalhiya at kirot sa bawat hakbang. Habang binubuksan namin ang lumang aparador, natagpuan namin ang isang liham, isang piraso ng papel, na tila nagdala ng huling boses ng taong minsang nagdulot ng sakit sa akin. Anak, tignan mo to. Bulong ng ina ko. Iniabot ang lumang papel sa akin. Ang kamay ko'y parang nanginginig habang hinahawakan ng liham. At ang puso ko ay sabay-sabay na puno ng takot, hiwaga, at kaunting pag-asa na baka sa wakas matanggap ko ang kasagutan sa lahat. Ang liham ay puno ng pag-amin at pagsisisi. Clara, simula niya, hindi ko maipaliwanag ang aking mga ginawa. Alam kong mali ako sa iyo, sa iyong kabataan, sa iyong kabuuang pagkatao. Humihingi ako ng tawad, kahit alam kong hindi ito sapat. Sana balang araw, matutunan mong palayain ang puso mo sa galit na dulot ko. Sa aking huling sandali, pinipilit kong magsisi at humingi ng tawad. Habang binabasa ko iyon, ramdam ko ang bigat na sa loob ko'y matagal nang nagtatago. Ang bawat linya ng liham ay parang nagbabalik ng mga gabi ng takot. Bawat halik at taplos na hindi dapat. Bawat sandaling nagdulot ng pagkakabalisa at pangamba sa murang puso ko. Halos gusto kong isarang liham, ngunit alam kong kailangan kong harapin ang katotohanan. Inay, ang bigat. Parang bumabalik lahat. Wika ko, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang liham. Ang luha ko'y unti-unting bumabagsak, nagiiwan ng bakas sa aking pisngi. Ang nakaraan, na matagal ko nang tinangkang kalimutan, ay muling bumabalik sa isip ko. Malinaw at masakit. Alam ko, anak, mahirap talaga. Pero siguro, ito na ang pagkakataon mo para makapagpatawad. Kahit para sa sarili mo na lang. Sabi niya, habang yakap ako ng mahigpit. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan, ang tibok ng kanyang puso, at para bang pinapaalala niya sa akin na hindi ako nag-iisa sa sakit na ito. Ang galit, ang takot, ang pandidiri, lahat ay sumulpot muli sa isipan ko. Ngunit sa kabila ng sakit, may kakaibang pakiramdam na dahan-dahang bumabalot sa akin. Isang pakiramdam ng kaluwagan na kahit maliit ay nagbigay ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Parang may kaunting kapayapaan, inay. Kahit mahirap tanggapin. Bulong ko at kinayaan ko ang luha na dumaloy. Ramdam kong unti-unting pagbitaw sa nakaraan. Kahit pang alaala ni Kanor ay nananatiling nakatatak sa isip ko. Ang pakiramdam may parang mabigat na bag na matagal ko nang dala. Ngayon ay dahan-dahang bumababa sa sahig. Hindi ko masasabing bura ng nakaraan. Hindi ko rin masasabing ang alaala ni Kanor ay mawawala na. Ngunit sa sandaling iyon, natutunan kong unti-unting pahintulutan ang sarili ko na maging malaya sa takot at galit. Clara, kumusta ka? Tanong ni Mark habang hawak ang kamay ko sa labas ng parke. Ramdam kong init ng kanyang palad. Parang matibay na haligi na sumusuporta sa akin sa bawat pag-ikot ng aking mundo. Mas maayos. Natutunan ko na marahil na magpatawad. Hindi para sa kanya, para sa sarili ko. Sagot ko, humihinga ng malalim. Ang bawat hininga ay parang nililinis ang dibdib ko. Unti-unting pinapalitan ng bigat ng nakaraan ng liwanag at pag-asa. Natutunan ko sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang paghingi ng tawad, sa pamamagitan ng pananampalataya at pagmamahal ni Mark. Maaari ko nang ipagpaumanhin, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Ang bawat sandali sa kanya ay isang paalala na may taong handang umunawa at alalayan ako.
Hindi para husgahan, kundi para tulungan akong muling makabangon. Alam mo, Clara, proud ako sa'yo, sabi ni Mark at napangiti ako. Hindi simpleng ngiti, ito ay ngiti ng puno ng pag-asa, tapang at kapayapaan na sa wakas ay naramdaman ko rin sa sarili ko. Salamat sa pag-alalay sa akin, sa pagtulong na makita ko ang liwanag kahit sa dilim ng nakaraan. Wika ko at ramdam kong init ng kanyang suporta na parang ilaw sa dilim ng maraming taon ng pangamba. Natutunan ko na ang tunay na kapatawaran ay hindi nangangahulugang kalimutan ng kasamaan ng iba. Ito ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa tanikala ng puot at takot at pagtanggap na may mga bagay na hindi mo na kontrolado. Maliban sa kung paano ka mamuhay mula ngayon. Ngayon, alam ko na kahit gaano kadilim ang nakaraan, may liwanag na naghihintay kung pipiliin mong buksan ang puso mo. Bulong ko sa sarili ko habang pinagmamasdan si Mark na nakangiti sa harap ko. Ramdam kong init ng araw sa balat ko, ang malumanay na simoy ng hangin at ang katahimikan na dati imposibleng maramdaman. Sa huli, si Clara, ako, ay natutong bumangon. Clara, ngumiti ka, sabi ni Mark at tiniyak kong ang ngiti ko ay totoo na. Ang ngiti ko'y hindi nadulot ng takot o obligasyon, kundi ng tunay na pagpapalaya sa sarili. Handa na akong magmahal muli at higit sa lahat, palayain ang sarili ko sa anino ng nakaraan. Sagot ko at ramdam ko ang kagaanan sa dibdib. Ang bawat hakbang ko mula ngayon ay para sa sarili ko, para sa mga taong nagmamahal sa akin, at para sa kinabukasan na puno ng pag-asa. Maraming salamat, Kiara Diary, sa pakikinig sa aking kwento. Hindi ako biktima ng takot o ng nakaraan ko. Ako ay babae na may lakas, may tapang, at may karapatan na magmahal at maging malaya. Nagmamahal, Clara.